tayo pong lahat ay dadako na po mga minamahal sa pagkikinig ng banal na salita natin mga Pinoon bilang pagkain po ng ating pong mga kalidad. Dito po tayo lumulusog mga minamahal. Dito po tayo tumatatag sa ating pong panampalataya mga mamahal sa tunay at purong-puro na salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Kaya bilang paggalang po sa banal na salita po ng ating pinakamamahal na Panginoon, bilang pagrespeto po natin sa kabanal-banalang salita po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, tayo pong lahat mga minamahal ay panandalian po tumayo mga minamahal. Praise God. At ang banal na salita po ng ating pinakamamahal na Panginoon, ito po dadalhin ng ating pong beloved ordained preacher, kaya Andy Binyas. Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Glory to God! God bless you, beloved preacher Bervin. Everybody say, praise the Lord. Taas yung kamay, manalangin tayo. Opo, dakilang Diyos, maraming salamat sa dakilang pagkataon. Kalubos sa amin sa araw to na binigyan mo kami ng kalayaan, kami makarating dito sa bahay-sambahan upang mapuri ka namin masamba. Pasalamatan ka namin sa lahat-lahat na kabutihan mo sa amin. Thank you so much, Lord, sa kalayaan kalubos sa amin dito, nadama namin yung presensya. Linangisan mo about yung yugto ng gawain from Joyful, Solemn, the Song of the Choirs, from children, single, youth, adults, and finance. Thank you so much sa mga Sunday school, mga salita magturo sa amin. At sa oras na ito, linangisan mo bang lingkod mo? Wala akong magawa pag wala ka. Anoint me. I can do without you, my God. I bless you, Lord, the first leading from La Paz. So anoint me, and I bind Satan, cast out, hindrance is right, Lord. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Ang lahat ay sumigaw ng praise the Lord. Praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty only to our loving God, our dear Savior. And I give double honor na respect to our dearly beloved noble evangelist, Willis Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we always treasure and cherish the blessed memories and precious teaching of beloved Son Pastor Linaco Almeida and all beloved children and the whole blessed Almeida family. And I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-preachers, at sa inyo tanan, mga lahat mga minamahal kapatid, sa lahat ng mga webcast viewer na nanonood ngayon, maraming salamat nga dito ay sinamasama po tayo upang sambahin natin ang ating Panginoon. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Everybody service the Lord. Mamaya hindi po tayo magtagal. Sa araw na to, mga minamahal, ay pag-aralan natin tinatawag na revival. Mga minamahal, alam ko po ay tayo dito ay na-revive na. Amen? Kaya nakita natin paano magmumove ang Holy Spirit. Umiyak tayo, nagsisigawan tayo, nanginginig tayo, nag-speak in tongues dahil sa presensya ng Panginoon natin naradama. Yung ibig sabihin, na-revive po ang ating puso. Amen ba? Ngunit, ipangaral ko to para maintindihan ng bawat isa. Kaya hindi na alam, ano bang revival? Amen ba? Ang revival, mga minamahal, kung sa Tagalog pa, ay muling pagbabangon o panibagong buhay. Amen ba? Pagabuhay muli ng ating spiritual nga buhay sa paglingkod sa ating Panginoon. Palakpakan natin Diyos. Yan pong revival. So that's why we need revival in the church. Kaya minsan, taking for granted, sumasamba tayo rito, pero minsan, wala tayong naramdaman. Amen? Andito tayo sa loob simbahan, pero parang patay na patay yung ating spiritual na buhay. Halos hindi makatulong luwa natin. Matamlay tayo, parang pagod, mahina. Kumbaga, patay tayo. Amen? Lugmok na lugmok tayo, ay kahit dito tayo. Matapos na yung gawain, hindi mo lang makatulo kahit isang patak ng luha natin. Ang tawag yan ay patay ang ating buhay spiritual. That's why, bakit tayo sumasamba? Dahil gusto natin ma-revive. Ma-revive, ma-refresh, mabuhay minsan ulit ang ating buhay
espiritual na minsan nalulugmok na, naghihina na. Hindi natin nararamdaman yun. Akala natin nature na lang ng buhay natin, dumalo, sumamba, nagpapalakpak. Minsan yung ating palakpak, walang kabuhay-buhay. Yung ating pagtaas ng kamay, parang wala ding buhay. Yung ating pag-iimin, wala rin buhay. Yung ating pagprestalod, wala rin buhay. Yung ating pagkikinig ng salita ng Diyos, wala rin buhay. Mas malakas pa yung kwentuhan natin sa labas kaysa pakinig ng salita ng Diyos. Mas malakas pa yung chismisa natin kaysa pakinig ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Mas malakas pa yung kwentuhan natin kaysa madama natin presensya ng Diyos. Yung iba dito nakatumbahan lang, iba dito nanginginig na, grabe, hindi na maintindihan mga muka. Tayo parang normal lang, wala lang. Kung sa Ilonggo daw sa waay lang. Sabihin, wala tayong naramdaman. So, paano tayo ma-revive? Kaya dumadalo tayo dahil binubuhay natin palagi sa loob ng sambahan ang ating buhay spiritual. Amen? Dahil sa ating tahanan, maraming problema. Maraming problema, maraming inaharap tayo ng mga nakapagpanghina sa atin, nakakalugmok sa atin. Kung minsan na nadadapa na tayo makabangon. That's why ang revival, muling pagbabangon. Amen? Panibagong buhay, espiritual. Nalugmo ka, nanghina ka, parang namatay yung realim mo, kadasig mo. Pagdating sambahan, buhayin natin ito. We need to be revived. Amen ba? Amen. Kailangan malakas yung palakpak natin. Dahil araw ngayon, araw, okay lang kung overnight, hinaan natin. Pero pag araw, kailangan malakas yung palakpak. Malakas yung sigaw natin, malakas yung imi natin, malakas yung praise the Lord natin. Yun, ganoon. Amen ba? Everybody say praise the Lord. So yan pong itawag na revival. So what is revival in the church? Pakinggan niyo po. What is revival in the church? Ano pang revival? Muling pagbabangon, panibagong buhay sa espiritual sa loob ng iglesia. What is revival in the church? Revival in Christianity is defined as a spiritual reawakening. Reawakening. Ibig sabihin, ma-awaken tayo, mabuhay muli tayo. Amen? Amen. Spiritual awakening of a believer from a state of spiritual dormancy. The state of spiritual dormancy. Ano ibig sabihin ng dormancy? Kining dormancy came from the word dorman. Kining dorman mga minal, para kumbaga may account ka sa bangko, pag hindi ka na nagde-deposit doon, hindi ka rin nag-withdraw, matagal ng panahon, so idudurman po ng bangko yan. I-close nila, isisirado. Papatayin nila yung account mo doon. Kaya tawagan ka ng bangko, sir, please, revive your account here, kaya kundi i-close namin to. Yun ang ibig sabihin ng dormant. Parang, kumbaga sa Tagalog, parang palagi ka natutulog. Amen. Palagi kayo naantok. Amen. Patay na patay ka. Yun ang ibig sabihin ng dormancy. Spiritual dormancy. Parang yung spiritual mo natutulog na. Palagi ka na ilang inaantok. Amen. So pag palagi inaantok, wala kang buhay-buhay. Hindi ka makapalakpak, hindi ka maka-amen. Bakit? Nadadaig ka ng antok mo. Yung yan ang ibig sabihin ng revival in the church is defined as awakening, reawakening of a believer from a state of spiritual dormancy. Yung parang nanghina ka, nalugmo ka, naantok ka, natutulog ka na. Kailangan nga galing parang quiet ba? Quiet ka na, matahimik ka na, quiet and inactive. Restfulness. Parang tahimik ka na, hindi na nag-aktibo, inactive. Restfulness, parang nagpahinga ka na ng wala na, tahimik ka na masyado. Ang taong inaantok, tahimik yon. Amen. Amen. Yung inaantok ba, ano? So, tahimik, quiet, and inactive. Restfulness. Nagpapahinga na. Kaya ngayon, ang revival, kailangan i-reawakening. Kailangan bubuhayin ulit natin
Alisin natin yung antok sa ating naramdaman, alisin natin yung pagod, babangon muli tayo, mga minamahal, sa ating pagkatahimik. Kailangan sumigaw tayo, maging masigla na naman tayo, magpuri sa Diyos. Hallelujah. Damang-dama natin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Buhay na buhay ka. Yun pong gitawag na revival. Amen ba? No, spiritual dormancy in life. Revival strengthen and deepen the faith of Christian and also open his or her eyes to God's truth in the flesh and new way. Sabi dito. So ang revival, straighten, palakasin, and deepen, palalimin natin ang ating panampalataya ng bawat Kristiyano upang ma-open ulit, mabuksan muli ang ating mga mata sa ating Panginoon sa yabong katotohanan na galing po sa ating mga sariling laman na nanghina tayo para magkaroon tayo ng panibagong daan sa paglingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen ba? God's truth, the open the eyes of God's truth in a flesh and a new way. So yan po sabi dito, it really works a new beginning of life of obedience to God. So para sa kalahatan, babalik po ang ating balik tayo from the new beginning. Umpisahan ulit natin ang ating totoong buhay na pagsunod sa Diyos sa ating paglingkod. Yan pong itong na revival. Nanghina na tayo, kaya ibig to start a new beginning. Ibalik na naman natin ang una nating buhay spiritual. At kung paano natin sinusunod ang ating mahal na Panginoon. Sumasamba tayo, nagpupuri tayo, nagbibigay tayo, nagpakabanal tayo, nangangaral tayo. You have to start from the new beginning. Ibalik natin yung unang pag-ibig natin sa Diyos. Sabi nila, regain our first love to God. Ibalik natin o nating gawa sa ating Panginoon. Or else, sabi ng Panginoon, kung hindi nyo ibalik ang una nyong inumpisahan sa Diyos, babalikan ta kayo, baka nanghina na kayo. Tanggalin ko yung kandiliryo sa buhay nyo. Alisin ng Diyos yung kandiliryo. Yung kandila, nagbigay ng buhay sa atin. Mga minamahal, kailangan pagbalik ng Diyos. Lumalagablab, umaapoy yung ating mga kandila. Umiilaw tayo, masigla tayo, revive na revive tayo. Hallelujah, galak na galak tayo. Tuwang na tuwa tayo, punong-puno tayo ng presensya ng Diyos. Binabalik natin ang una natin ang umpisahan sa paglingkod natin, paano natin sinusunod ang ating mahal na Panginoon. Because in this pandemic time, maraming Kristiyano nang hina ng lamig dahil kulang sa pagdalo, dahil natatakot sa mga checkpoint. Ngayon ang Diyos marunong. Pag nakita na nanghihina yung mga anak niya, gumagawa ng paraan. Kaya anong sabi ng si Tari Roque, nabasa ko sa iyang later, sabi niya, hindi na daw kailangan yung lockdown. Kailangan, you can know how to hold on this COVID-19. No need of lockdown. Ibig sabihin, binawi na naman nila. Nakita si puro lockdown, puro lockdown, puro lockdown. Lalo naghirap ang tao sa mong bansang Pilipinas. Hindi na makapagnegosyo, hindi na makapagtrabaho because of lockdown. Ngayon binawi nila, sabi hindi na kailangan ng lockdown. Kailangan ikaw nga tao, you can know how to hold this COVID-19 in your life. Kailangan malaman paano mo hawakan to, paano mo gawin to sa buhay mo para makaiwas ka ng this COVID-19. Hindi ka mahawaan, hindi ka mapiktuan, hindi ka magkasakit para tuloy-tuloy. It's the same, revival pa rin ng buhay natin. Eh kung wala kang sakit, wala kang naramdaman, hindi ka nang hina, masigla ka, you always revive. Emotionally, spiritually, physically, lahat. Mga minamahal, tuwang-tuwa, makapagnegosyo ka, makapagtrabaho ka, makapag-isip ka ng dapat gawin, mga bil, bakit? Revive ka. Nabuhay ka muli. Bumangon ka muli. Panibagong buhay. Amen? Sa paglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, kailangan po natin ito, mahal kapatid. Kita lang ang Kristiyano ang magbubuhay sa ating sarili. By the help of the Holy Spirit. Amen? Sa iyo lang yan, sa atin lang po yan. Kung gusto mo babagungin, ibabangon ang buhay mo, sa iyo lang yan. Dahil ang Panginoon naghihintay lang yan. Pag titaas mo yung kamay mo, nagpupuri ka ng malakas, sumisigaw ka, nagsisisi ka sa mong kasalanan, ang Panginoon maawa sa iyo. Ibubuhos siyang banal ng Espiritu niya sa iyo. Bubuhayin ka muli ng Panginoon. From quiet life, i-quicken, buhayin tayo ng Diyos.
natutulog na antok ng ating buhay spiritual from dormancy, bubuhayin tayo ng Diyos. Dahil ang balang espiritu, yan po'y kapangyarihan. Pag madama natin, manginginig tayo, mapuspos tayo, mabubuhay tayo, walang panghina, walang antok natin, walang pagod natin, walang problema natin, walang lugbok natin, mabuhay ulit tayo, magwagayway sing kamay, magpapalakpak, sumigaw ng malakas. Tayo lang po ang magbubuhay. Muling babangon tayo. Panibagong buhay, espiritual. Huwag mo pabayaan, madaig ka ng kaaway, lugmukin ka ng kaaway, patulogin ka ng kaaway, antukin ka ng kaaway. Yan ang purpose ni Satanas. Satan came to this earth to steal, nakawin ang ating kasigla, ang ating revival. To kill, patayin ang ating kasigla, ating panampalataya. To destroy our faith. Wasakin tayo, na tayo magkapatuloy paglingkod sa Diyos. Ngunit ang Panginoon natin napakabait. Sabi ng Panginoon, I came, hallelujah, to give you life and more it abundantly. Ako yung pumunta rito, bigyan tayo ng buhay, at buhay ang magasagan at masigla. Palakpakan natin Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Revival strengthen and deepen, palalimin natin the faith of a Christian, and also open their eyes to God truth in a flesh and a new way. Bagong buhay, bagong pag-asa, bagong kaparaanan. It really marks a new beginning of life of obedience to God. In generally ko para sa lahat ito. Ito po ay maging marka ng ating panibagong buhay, espiritual at pagsunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan, nagpapahinga tayo, nagdormant na ang ating espiritual, natutulog. Minsan, isang taon na tayo makasamba, minsan, 6 na buwan na tayo makasamba. Amen. Yung ating ginagawa sa bahay natin, basa ng comics. Amen. Amen. Pag naumpisa ka na basa ng comics, wala na pala ng katapusan, kaya nakalagay sa dulo, itutuloy. Amen. Kaya hindi matapos-tapos. Okay lang kung nanood ka ng Facebook mo, palagi titingnan mo ang live streaming ng Central Church, live streaming ng mga station, live stream ng CDO. Okay, hindi ka matulog, hindi ka manghina, ma-revive ka pa rin, katulad kanina. Nga grabing puspusan, Holy Spirit, binos ng Diyos. Kung ikaw hindi ka na nakasamba, nanonood ka live streaming, matalsikan ka ng presensya ng Diyos, mabuhay ka, tutulang luha mo kahit doon ka lang sa tahanan mo. Pero kung pinapanood mo mga YouTube, walang kabuluhan, mga drama dyan ng Korean movie, lahat, mga TikTok, ano ginapanood mo yan, mga minal, ano yan, lahat, anong walang kabuluhan, pinapanood mo. Yung mga laro-laro ng mga bata yan, katulad yung baby namin, parang nabuang nasa cellphone. Pagising sa umaga, hinahanap ng cellphone. Yung pinapanood yung bata diyan nga kingkoy nga nagigisig istorya nga parang nag-istorya ng kalukuhan na istorya na parang puro biro, tapos panitawas. Yun ang delikado. Kaya mga bata ngayon na impluwensya ng ganun. Pagising sa umaga, yun ang hinahanap. Hanggang magabi. Pag hindi po sabihin nga matulog ka na, alas 10 na. Stop. Hindi niya hintuin. Maghinto lang siya pag ang cellphone patay na, drain na. I-charge naman ulit. After that, pag nakita na may charge mga 20-30, kunin naman. Kaya mga minamahal, itong mga bata, grabing pag-influensya ng cellphone. Pinapatay ang ilang spiritual revival sa paglingkod sa Diyos. Minsan, bibi namin, pag gumagano na maranaking ko na Sabi ng liig niya palagi, o, ano ba yan? O, nawaan ka na ng Facebook, ng cellphone na manood. Ay, umurag doon ka na sa kingkoy na pinapanood mo ng gano'n na. Pag hindi ka huminto, baka yung sunod, yung liig mo, gano'n sa likod. May mo ka ng mongoloid. Wala pa rin. Yan talaga yung bata. Amen. Pag-pray na lang natin yung mga bata natin.
Tayo muna nga mga parents ang unang ma-revive. Pura tayo maging masigla. Pura may time tayo, may lakas. Sawayin sila, turuan sila, badlungin sila, mga minamahal, sawayin sila maling ginagawa. Kung tayong mga parents ang maghina ng hina, natutulog ang ating panampalataya, sila baka yung mga anak pa natin na bata mag-rebuke sa atin. Hoy papa, mama, wala ka naman simba-simba. Malamig ka ba sa bangkay? Anong sagot mo sa anak mo? Ay, ikaw gani, cellphone lang din eh. Parehas. Sabihin ng anak mo, parehas na tayo pa. Parehas na tayo, ma. So that's why we need revival sa ating buhay. Palakpakan po natin, Diyos, maminamahal. Everybody say, praise the Lord. So what are the benefits of revival? Kanina, what is revival in the church? Ngayon, what are the benefits of revival? May benepisyo ang revival. Pag palagi ka ma-revive, buhay na buhay ka, ito po'y may benepisyo. May matanggap tayong reward at pagpapala. Palakpakan po natin, Diyos. When revival comes, kung darating revival, there will be unity. Will be unity. Kung darating ang revival sa buhay natin or in the church, mayroon pong pagkakaisa. Amen? Amen? When revivals comes, there will be unity, pagkakaisa. Dahil bakit? Isa lang yung isip natin, isa yung puso natin, ang Holy Spirit ang gadikta. Kaya there will be unity. So revival brings God consciousness. Ang revival, mabuhay ka muna spiritual, magdadala ng God consciousness. Ang ibig sabihin, yung emotion mo, yung feeling mo, yung heart mo, yung will mo, yung consciousness mo ay palagi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Nagpakabanal ka, dumadalo ka, sumasamba ka, nagpupuri ka, nagbibigay ka. Lahat binabantayan mong sarili mo. It brings God's consciousness in your life. Pag-ribay ka, may takot ka, may conviction ka, hindi mo gawin ito, mali itong ginagawa mo. Revival brings God's consciousness in our life. May magpaalaala sa atin. Bakit? Ang consciousness ng Panginoon nasa puso natin. Kahawak-hawak ng Diyos yung puso natin. Yan pong binipisyo ng revival. Dahil palagi, magdamong palagi ang presensya ng Diyos. Ang Holy Spirit ang naghari sa atin. Siya po ang nag-govern sa atin. Siya ang nagdadirect ng puso natin. Kaya mayroon kang conviction. Lahat, isipan mo, puso, lahat. He control our whole body. Dahil bakit po? Ang God's consciousness nasa puso natin. Hindi ka black out sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pakibasa. Acts chapter 2 verse 43. Praise the Lord. Sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 2, ang talata ay 43. At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa at ginawa ang maraming kababalaghan at tanda sa pamamagitan ng mga apostol. Palakpakan natin Diyos. Revival brings God's consciousness. Kung may consciousness ka na, itong mangyari. Revival brings growth to the church. Ang mga Kristiyano magkakaisa, sila po'y lahat ay magbigay, mag-alalahanan, puno sila ng presensya. So lahat, walang problema, walang kumukontra, walang nag-uupos, isang isip, isang puso, isang layunin, isa yung plano, para mapaluguran ng Diyos, tutulong sa pangailangan ng iglesia, magkakaisa lahat. It brings unity in the church. Dahil yung nagdidikta sa atin, nagdadirect sa puso natin, ang Diyos. It brings God's consciousness in our heart. Palakpakan natin. Magtutubo ang iglesia. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. Grabe, magkikilos ang Diyos. Magpakita siya ng kababalaghan, mga tanda sa buhay natin espiritual. Amen? Amen? Lalo na ang totoong revival, ang bawat Kristiyano magkaroon ng totoong pagsisisi. Christian repent of sins that they have been practicing. Lahat ng Kristiyano dapat, sabi ka na sa Bible study ganon, marunong ka na magsisi, marunong ka magpakumbaba, marunong kang tumanggap na yung mali because ang God's consciousness na sa puso mo na. Ibig sabihin yung puso natin directed by our loving God.
Kaya yung pinapractice ng Kristiyano, puro pagsisisi, humingi ng tawad sa Diyos, hallelujah, upang lahat tayo ay pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Acts chapter 2, verse 44, dire-diretso sa 47. Anong ginawa ng early church sa gintong ng revival? Praise the Lord. Sa aklat ng mga gawa, Kabanata 2, ang talata ay 44 at 47. Hanggang 47. Hanggang 47. 44. At ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nangagkakatipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. Amen. 45. At ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. So it brings unity and growth in the church. Kung ang bawat puso ng Kristiyano ay revive. 46. At araw-araw ay sila'y nagsisipanatiling matibay Matibay sa pagkakaisa sa templo kakaisa sa templo. at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. Araw-araw sila nag-ulisaper. Grabing revival. At nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. 47. Na nangagpupuri sa Diyos Amen. at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw iyaong nangaliligtas. Palakpakan Amen. natin is bring growth to the church. Is bring unity and growth to the church. And God added the church daily. Nakikita ng Panginoon pagkakaisa ng puso. Bawat isa may dalang bahagi, kinakain nila lahat, sama-sama nagkaroon ng unity. Nagkaisa sila sa puso't isipan. Kaya nagtatamo silang lingap sa buong bayan. Nagtataka yung mga tao. Na-bless yung taong bayan sa kanila. Kaya ang Ginoo, ang Panginoon nagdaragdag ng maraming kaluluwa araw-araw. Dinadala ng Diyos doon. Bakit natutuwa ang Panginoon ganuman? Sila lahat nagkaisa. Ang bawat pera nila, ang bawat kinikita nila, lahat dinadala sa iglesia. Upang matustusan ang bawat pangailangan ng bawat Kristiyano. Walang nagki-question. Walang kumukontra. Walang umuupos. Bakit? Yung puso nila araw-araw nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Nagpupuri, grabing revival. Tuwang-tuwa sila, nagpupuri sila. Dalang-dala nila yung kayamanan, mga pira, mga pagbibigay nila, pati pagkain. Araw-araw silang naghuli supper sa bawat bahay dahil grabing revival, nagbago ang buhay nila, nabago muli sila. Gusto lang nila mamimiss ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Araw-araw sila nagpupuri. Natuwa ang Panginoon. Yung mga tao sa paligid natutuwa. Kaya sila mismong lumalapit doon sa mga apostoles. Sila mismo nagbabautismo. Sila mismo ang tumanggap sa ating Panginoon. Dahil bakit? Natuwa ang Diyos. And God added the church daily. So it brings unity in the church. Nagkakaisa. It brings growth to the church. Kung ang bawat Kristiyano, ang puso nila ay directed by our loving God. Sila po'y revive. Nagbangon muli. Nabuhay muli ang spiritual. Walang bahid ang mga puso. Nagkaisa lahat. Isang layunin. Isang isipan. Isang plano. Lahat nilang kinikita, dinadala lahat sa iglesia. Ganon ang taong revive. Amen? Amen. Walang question. Lahat na sa kanya ibibigay. Dalhin niya sa iglesia. Pati pagkain sa masamas lang kumakain. Dahil konti lang naman sila. Pero dito, marami naman tayo. Kung isa lang yung mag-birthday, hindi kaya. Amen. Kailangan mag-birthday isa, mag-birthday lahat. Amen. Kailangan araw-araw dito, linggo, kailangan 10 yung mag-birthday. Para lahat na pagkain dito sama-sama, makakain tayong lahat. Amen ba? Kailangan may 10 catering para mapakain 300 katao. Makaya ba natin yan? Hindi kayo makasagot. Hindi ba palagi yung na-revive?
Makaya ba natin magpakain sa atin lahat? Hindi pa pala na-revive. Ha? Kaya ba natin, Brother Nick, pakainin lahat? Sabi ni Brother Nick, hindi ko malaman kung okay o wag. Kasi ganun lang eh. Dapat sabihin nyo, no problem. Mag-text na ko sa catering, kuya. Ilan ba lahat tayo dito? Ibalik natin ang ating kasigla, revival. Amen. Sa katulad sa mga apostoles, nagdadala lahat ng pagkain sa sambahan, sama-sama ng kumakain, pati lahat na pira kinitaan, binibigay sa apostoles. Lahat pinaghati-hati kung may mga problema sa church, mga pangailangan, ginagasusan nila. Araw-araw sila nagpupuri. Kaya ang mga taong bayan nagugulat sila. Grabe ang pagkaisa ng mga tao dyan. Kaya mamaya ang Diyos nagdadagdag ng maraming kaluluwa araw-araw, nililigtas ng Diyos. Bakit natutuwa? Nakita ng Diyos ang puso nila. Walang pag-iimbot, walang kayabangan, walang nagmamalaki, lahat para parehas ang ilang isang layon, isa lang nga magtulungan, magkaisa sa church. It's bring unity and growth to the church. Yan po ang revival. Palakpakan po natin Diyos. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Ang tanong, how does revival happen? Paano ang revival mangyari? Amin ba? How does revival happen? Revival happens when God's people are prepared. Are prepared. It happens when we are ready for it with tender hearts and humble spirit. We cannot orchestrate. Ang ibig sabihin ng orchestrate, parang orchestra, bagay na duyugan. Orchestrate, ibig sabihin namibigay. Widespread, maraming pagbibigay, namimigay ng pangkalahatan. Widespread for reaching revival. That is God's work sa buhay ng tao. Revival often begins with people coming under deep. Ang revivals, mangyari ito sa buhay Kristiyano under deep, sa malalim, under deep conviction and crying out in confession and repentance for their sins. Ang totoong revival mangyari sa buhay Kristiyano kung ito po'y galing sa malalim na conviction. Ano bang conviction? Matibay na paniniwala at panindigan sa Diyos at crying out, grabing pag-iyak. Pag-iyak sa pagsisisi, confession and repentance for their sins. Kaya gusto ma-revive, kailangan ipakita mong gaano kalalim sa puso mo. Ang iyong conviction nga, Lord, ayaw ko na magkasala. Ayaw ko ng buhay ganito. Gusto ko maligaya, palagit malinis, araw-araw puso ko sa iyo. Deep conviction and crying out. Grabing pag-iyak. In confession, umiiyak siyang malakas, nagkukumpisa sa Diyos, Lord, ganitong nagawa ko kasalanan, ninakaw kong tansubiring ko, hindi na ako nagpupuri, tulog na tulog ako, binapanood ko mga masama na mga tangawin, anong ginagawa? Yun ang dangituwag na crying out. In confession and repentance, grabing pagsisisi mo sa lahat mong nagawang kasalanan. Yan po, revival happens in your life. Kaya katulad nito, kung gusto ma-revive, nagpupuri ang mga choir, umaawit. Grabe ng presensya. Dapat magkaroon ka ng deep conviction. Malalim nga conviction. Matibay na pahindigan, paniniwala na Diyos, patawarin ako na tanggapin ako muli ng Diyos. Babangon ako muli. Conviction and crying out, umiyak ka ng grabing pagkumpisal at pagsisisi sa lahat mong kasalanan at minsanan papasok sa puso mo yung banal ng Espiritu, bubuhayin ka ng Diyos. Bubuhayin ka. I-refilled ka ng Holy Spirit.
Babalik yung sigla mo. Babalik yung kaligayahan mo. Babalik yung kapayapaan sa puso mo. Babalik yung mapagbigay kang puso. Babalik yung kainitan mo sa ating mahal na Panginoon. Babalik yung kasiglahan mo. Palagi ka napupuspos. Palagi ka umiyak. Palagi kang tuwang-tuwa. Galak na galak. Sumusunod ka sa kabanalan. Nangaral ka sa iglesia. Nangaral ka sa labasan. Dala ka namin kaluluwa. Yun mga minamahal, ang gitawag na revival. It happens to you kung magkaroon ka muna ng preparadong puso. Preparadong puso. Mayroon kang tender heart. Malambot na puso. Sabi sa hindi pusong bato. Pusong makalaman. Puno ng laman. Tender, malambot na puso. At mayroon kang pakumbabang espiritu na ikaw ay lalapit sa Diyos, handa ka mabigay, hallelujah, sa mga tao ng pinakamalawak, hallelujah, maabot mong totoong revival. Yan po'y gawa ng ating pinangmal sa buhay mo. At ito po'y mag-umpisa sa sarili mo, magkaroon ka ng malalim na konbiksyon at pag-iyak na nagkumpisal ka sa iyong kasalanan, humingi ng tawad sa Diyos. Kaya hindi darating sa iyo complete revival pang hindi po malalim ang conviction mo. Kulang ka sa pag-iyak, sa confession sa Diyos at pagsisisi sa ginawang kasalanan. Kaya pa hindi mo ganoon, hindi ka ma-revive. Manatili sa puso mo ang kalungkutan, depression, self-pity, lungkot. Wala kang kabuhay-buhay, lugmok ka sa spiritual. Samantala, kung grabe ang malalim na conviction mo sa puso, paindigan sa ating Panginoon, nga iiyak ka ng todo, pigain mong puso mo. Kung ikumpisal mo ng todo ang nagawa mong kasalanan at umiyak at hingin ng tawad sa Diyos, babalik ang kasiglahan sa buhay mo. I-revive ka ng Diyos. Kaya magtataga kayo, bakit kulang kayo sa revival minsan? Gusto mo madama, gusto mo puspos, gusto mo manginig, pero bakit kulang? Dahil hindi po malalim ang iyong conviction. Parang masamba ka, wala lang. Taas ka lang ng kamay. Amen, amen, praise the Lord ka lang. Pero malayo yung isip mo. Hindi mo pinupokus sa Panginoon. Yung conviction nga dapat, yung conviction mo, malalim na conviction, matibay na panindigan o pananiwala, panampalataya sa Diyos. Nga kung ikaw umiyak ng tulo sa Panginoon, pakinggan ka ng Diyos, patawarin ka ng ating Panginoon. Yung hinihingi mong revival, ibalik sa iyo ng ating mahal na Panginoon. You must to crying out with confession and repentance sa lahat mong nagawang kasalanan. Dapat ibalik mo yun. Dati pag napupuspos ka, halos umiikot-ikot ka sa lupa. Hindi umalaman kung saan ka diretso. Ngayon, nakaganon ka na lang. Halos walang laman, walang puwersa ang iyong kamay. Yung hallelujah mo, singaw. Parang tambotsong hindi buo. Kaya wala ka pa rin ma-revive, Brad. Sis, gusto mo bang ma-revive? Gusto niyo ba ma-revive? Yun ang sabi dito. Revival often begins with people coming under deep conviction and crying out in confession and repentance for their sins. Kailangan nasa alalim ka ng malalim na conviction. Ng matibay ba na paniniwala o panindigan mo sa ating Panginoon? Crying out, sumigaw ka, umiyak ng malakas at sabihin mo, Lord, nagkasala ako sa iyo. Bilmanindi ako nagkakasala at nagkukulang sa iyo. Crying out in confession. Then repentance. Pagsisihan mo lahat yung nagawa mong kasalanan. Sa oras na to, gawin mo yan. Naghihintay lang ang Diyos na gawin mo ito para bubuhayin ka ulit ng ating pinakamahal na Panginoon. Pag-ibasa ang bersikulo, anong panalangin ni David?
Salmo 119, versikulo 149. Psalms 119, verse 149. Anong prayer ni David? Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng mga awit, Kabanata 119, ang talata ay 149. Dinggin mo ang tinig ko ayon sa iyong kagandahang loob. Amen. Buhayin mo ako, O Buhayin Panginoon, mo ako. ayon sa iyong mga kahatulan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin, Diyos. Prayer ni David, Lord, pakinggan mo ako sa iyong katapatan. Buhayin mo ako. Dahil si David naramdaman niya ang lugmok sa iyang pagkakasala kay Bathsheba. At prayer ni David, in your faithful love, O Lord, hear my cry, let me be revived. Ayon sa iyong katapatan, pag-ibig, Lord, pakinggan mo ang aking iyak. Please, bubuhayin mo ako muli. Please, let me revive. Prayer ni David yun. Sabihin mo yun. Gayahin mong panalangin ni David. Dinggin mo ang tinig ko ayon sa iyong kagandahang loob. Buhayin mo ako, O Panginoon, ayon sa iyong mga kahatulan. Hallelujah! Mga minamahal, habang umaawit tayo, alam akong pasensya. Dinggin mo ang tinig namin, Panginoon. Ayon sa iyong kagandahang loob. Buhayin mo kami, O Lord, Panginoon. Ayon sa iyong kahatulan sa aming buhay. Let me revive again, Lord. Buhayin mo kami sa Santa. Ibalik ang ulo ng pag-ibig sa iyo kasiglaan namin. Hallelujah! Bigay mo puso mo, isinggit mo. And by your blood, I was clean. Only you. No one else can do. Buhayin mo kami, Lord. Dinggin mo kami. Dinggin. Ayun sa kandahang loob, Lord. Buhayin mo kami. Jesus. All I wanna do. Teach me how to live. Dala sa malalong na konviksyon Love you. at pag-iyak Show sa pagkumpisal sa Diyos. Pagsisisi sa ating kasalanan upang revival mangyari sa iyo sa araw na to. So that revival will happen to you. You have to prepare your heart, your tender heart, and humble heart to the Lord. Hallelujah. Revive the children, Lord. Buhayin mo sila. Revive the children, touch me heart, my God. Revive the children, bless them. Bless them, Lord. Bless the children. Revive them, Lord. Revive them, be filled with the Holy Spirit of God. Revive the children. Revive them completely, my God. Buhayin mo kami. Maglingkod sa Diyos. Ibalik presensya mo. Take away my sins. And by your blood, I was cleansed. Only you. No one else can do. No one else can
ginawa ko para sa iyo. Paglingkuran kita, buhayin mo kami, Lord. Let me revive. Dinggin mo ang aming mga pagsusumamo sa iyo. Ayon siyang katapatan. Buhayin mo kami, Lord. Revive us, Lord. According to thy judgment and mercy. Ibalik sa puso namin yung matamis mong presensya. Ibalik sa puso namin yung kasiglahan. Ibalik sa puso namin unang pag-ibig namin sa iyo. Unang paglingkod namin sa iyo. Buhaya kami, Lord. Revive us completely, my God. Hallelujah. We need thy power. We need the Holy Spirit to touch our heart coming to Lord. Under deep conviction and crying out confession and repentance for all our sins. Halapit tayo sa malalim na paglilingkod sa Diyos, kasiguruhan, panananindigan, at umiyak ka ng malakas. Ikukonfess mo sa Diyos ang lahat mo mga sa tinulsulan mo lahat, pagsisihan. Pag maging malinis ang puso natin, babalik sa puso natin ang revival, kasiglahan, buhay, espiritual. Huwag natin pabayaan malugmok tayo. Magdodormant ang ating espiritual. Paantok-antok, patulog-tulog, pahina-hina. Ayaw ng Diyos. Kailangan mabubuhay tayo sa espiritual. Hallelujah! 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 Jesus. Mga minamahal, lahat tayo manalangin. Gayahin natin yung panalangin, David. Lord, according to your faithful love to us, hear our prayer, Lord. In your faithful love, O Lord, hear our cry, and let me be revived. Jesus. Mahal na Panginoon, in your faithful love, O Lord, hear our cry, and let me be revived today, Lord. Pakinggan mo ang iyak ng mga anak mo. I-revive mo sa buhayin mo sila ulit. O yun, sibong katapatan ng pag-ibig sa amin. Pagtawarin mo kami, linisin puso namin. Ibalik mo presensya mo sa puso namin. Yaman sandal, tulungan mo kami, Lord, sa bawat kahinaan namin. Tulungan mo kami, Lord. Cleanse our heart, Lord. Hallelujah. Tulungan mo kami. Patawarin mo kami. Pagalingin mo kami. Pagpalain mo kami lahat sa lahat ng bagay. So natalangin namin, dear level of Pastor, Lord. Abutin mo rin yung mga webcast view namin, kapatiran sa iba't iba't mga lugar, Lord. Ikaw lang amin asahan nga mag-revive, magbuhay sa amin spiritual. Sa pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah. Singgit, hallelujah. Gusto namin mabuhay ulit, Lord. Batong gamay sa ulo niyong isa nagataas. Lahat tayo mag-rebuke with all power authority. Opo, nakilang Diyos sa mga ibabang kapangyarihan mo sa aming gilagitnaan sa mga sandali ito. I bid the power of darkness, demons, improve the sickness and disease. Cast out from the children, the might of Jesus, be healed, be healed, be healed, and revive them completely, Lord. Buhayin mo sila, pagpalain mo sila sa material bisa na bagay, Lord, right na God. In Jesus' name, receive revival today, in Jesus' name. Hallelujah.
Palakpakan natin Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Manindog tayo suot. Bayo kamot. Singgit kita galing sa puso natin. Palabas natin sa bibig natin. Malakas na hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Salamat, Lord. Sa araw na to, binuhay mo kami at revive. Salamat sa mga mensahe. Di ta maglangan, mga minamahal. Kuha ta na itong special love offering. Dugang na mga pinanglanon sa itong iglesia. O ang inyong mga pledges para sa ating darating na December 19, ang ating church anniversary and Thanksgiving dito sa dako ng CDO. At mga minamahal, magkuha mo na special love offering. Din naawit yung ating mga finest choir, silang karuling, mga minamahal. Pagparin natin. O balik lang Diyos, maraming salamat sa magatawa mo sa amin. Lord, patuloy ka magpapala sa mga kapatiran na hindi nagsasawa, nagbibigay dahil sa imong pag-ibig nila sa iyo. Silang pag-ibig, nagbibigay sila para tumulong sa iglesia. Maraming salamat. So dalangin man ang pastor, in Jesus' name, Amen. Thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart has to express. I know when I must sing, I only want life to offer you, to love and serve you, now and forever. Thank you, thank you. I know it's enough for me to say. The gratitude in my heart has to express. I know that I must give. I only want life to offer you, to love and serve you, now and forever. To love and serve you, now and forever. To love and serve you, now and forever. Amen. God bless you po. Mga beloved Pioneer Choir, si yung karuling. Okay po. Yes, mga revive Cristiano. Be Jesus born as stable, humble Savior is born. You lift the throne in heaven above to live here on the earth. Baby Jesus lying on manger, crying for the world. The angels adore the shepherd of thy goodness for our soul. Jesus, the stable, humble Savior's word. You lift your throne in heaven above to live here on the earth. Baby Jesus, lying on manger, crying for the world. The angels adore the shepherd of thy goodness for our soul. Hallelujah, the King is here, given for all men. For today the Holy Son of God is born of Bethlehem. Amen. God bless you. Beloved mga Jesus Finest, listen po, siyong panaling po. Manindong natatanan, mag-aigsuon ko sa atong closing prayer. Tapoy manalangin sa ating mga pagtatapos. Taas yung kamay, mga minamahal, tayo po'y dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Itong beloved Brother Cap, Nick Ignaw, ipagparo niyo po ang ating closing prayer.
Mga minamahal, ayaw mag-absent. Wednesday, Friday, patuloy po tayo, mga minamahal, upang tayo po ay palaging ma-revive, madasig. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved ordained preacher. Magampo ta mga igsuon. Great and awesome God, Hallelujah. through the first prayer of our dearly beloved and honorable pastor. Lord, at the onset of the holy service until it finishes then, we are so blessed beyond measure of your most holy presence, O God. Lord, we thank Thee for the afflicting words that we just heard, O God. Hallelujah. It gives us nourishes to our hungry soul, O God. Lord, we pray for our dearly beloved and honorable pastor Yes. with his good health and long life, O God. Yes. On our way home, Lord, let your divine hedge of protections Lord. lead us safely and comfortably in Jesus' name. Amen. Amen. Elbisyo, beloved Kap, maglamanuhay kita na mahal. We love you in the Lord. Our Diyos loves you. Iagin nyo sa boxes po ang ating mga pledges. Puti nga box ang ating TV. Ang brown ay sa lupa. Atong lingkuranan, tabangan